Ikaw ay kaluluwa at hindi katawan. Ikaw ay kaluluwa na may katawan at hindi katawan na may kaluluwa. Welcome to Spirit Adventures. Magandang araw, ito uli si Jasper Tomas. Ipagpatuloy po natin ang usapan natin tungkol sa Spirit Science ayon kay Dolores Cannon. Si Dolores Cannon po ay isang hypnotherapist na nakakuha ng maraming impormasyon tungkol sa mundo ng spirito gamit ang hypnotherapy. Nagsulat po siya ng maraming libro at tinatagalog ko po ang mga librong ito para makarating ang impormasyon sa ating mga kababayan na walang oras manood ng mahabang video o magbasa ng libro. Ang kwento na sumusunod ay galing sa Convoluted Universe, Book 1, Chapter 4. Sa video na ito, pag-uusapan natin si Janice. Si Janice ay isang UFO abductee. Ibig sabihin ay kinikidnap siya ng mga alien. Sa umpisa, hindi niya natatandaan ang mga pangyayaring ito dahil binubura ng mga alien ang alaala ng pagkidnap. Napapansin na lang niya na may ilang oras na hindi niya alam kung saan napunta. May isang beses noong taong 1990 na pumunta si Janice sa isang party. Pagdating niya sa party, galit yung kaibigan niya at pinagsabihan siya, "Sana man lang nagsabi ka na malilate ka. Tapos na yung party." Nalaman na niya na 4 na oras na ang nakalipas mula nung umalis siya nung bahay. Hindi to ang unang panahon na nangyari yung ganito. Maraming beses na ito nangyari at dahil dito, ay na niya sumali sa mga party at lakad para hindi na siya mapahiya sa kanyang mga kaibigan. Ayaw na niya i-explain sa mga kaibigan niya kung ano yung nangyari dahil hindi rin niya alam talaga kung ano yung nangyari. Nung nagsimulang magpa-hypnosis si Janice kay Dolores, nalaman niyang buong buhay na siyang kinikidnap ng mga alien. Binibigyan siya ng medical check-up ng mga ito. Sa mothership, ay pwede niyang pag-aralan kahit anong gusto niyang pag-aralan at matatandaan daw niya ito pagdating ng panahon. Noong nakaraang video, pinag-usapan natin na may mga masasamang alien na kumikidnap ng mga tao para pag-aralan ang kanilang DNA. Hindi ganito ang sitwasyon ni Janice. May kasunduan ang kaluluwa ni Janice dito sa mga alien na kumukuha sa kanya. Hindi siya kinikidnap. Sinusundo lang siya dahil meron silang kailangang gawing trabaho. Pero binubura nila ang alaala ni Janice para pwede siya magkaroon ng normal na buhay bilang tao. Sa ilalim ng hypnosis, dinala ni Dolores si Janice sa alaala ng araw kung kailan nangyari yung party. Sabi ni Janice, "I can feel the presence of my friends." Friends daw sila. "They've been here for days." Ilang araw na sila nandito. "I've had a premonition of, I know I was going to do some work and I just didn't want to be at the dinner because other people were going to be there. Nararamdaman ko na meron kaming gagawing trabaho at ayaw kong pumunta dun sa dinner dahil may ibang tao dun. And I don't want to be exposed. Ayaw kong malaman nila kung anong nangyayari sa akin. It's a private thing. Not to be sensationalized by a bunch of people who don't understand. Private tong bagay na ginagawa namin. Hindi isang bagay na kailangan gawa ng storya ng mga taong hindi nakakaintindi. Sa kailalim-ilaliman ng isip niya, alam niya na may mangyayari. Alam niya na sinusundo siya ng mga alien. Ang tawag pa nga niya sa mga alien ay my friends. At tinatawag niyang work o trabaho yung ginagawa nila doon sa loob ng spaceship. Pero hindi ito alam ng panglabas niyang kaisipan. So, umalis siya ng bahay, papunta na siya sa party. Patuloy niyang nararamdaman ang alinlangan sa pagpunta sa party. Nandun na siya sa highway nung nakita niya yung spaceship. "Andito na sila," sabi ni Janice. Ang laki ng spaceship, pero walang ibang nakakakita. Siya lang. Ito ay dahil
Hinatak na siya ng mga alien papunta sa isang parallel reality. Kung nanonood kayo ng Shider noong 1990s, may tinatawag sa Shider na time-space warp. Ibig sabihin ay nasa ibang dimension na siya. Dinala siya ng mga alien sa ibang dimension kung saan walang ibang tao. Nandun pa rin siya sa highway, nandun pa rin yung highway, pero nasa ibang version na siya ng mundo, kung saan wala siyang ibang kasama kundi yung spaceship. Isang mas magandang paraan ng pag-explain nito ay na ang mundo natin ay parang radyo. Sabihin natin na ang karaniwang tao ay nakikinig sa radio station na 93.9. Dinala siya ng mga alien sa 94.7. Alam niyang nandun pa rin yung ibang mga sasakyan, pero nandun sila sa 93.9. Hindi na niya marinig yung ibang sasakyan at hindi na rin niya nakikita yung ibang tao. Hindi na rin siya nakikita ng ibang tao at hindi na rin nila nakikita yung spaceship. Sabi ni Janice, marami na akong nakitang malaking spaceship, pero ito sobrang laki talaga. Kulay gray ito, tulad ng gray na ulap sa isang maulap na araw. Maraming hilera ng bintana, maraming floor. Tapos, sa isang iglap, wala na ako sa highway. Nandun na ako sa loob ng ship. Pati yung kotse andun na sa loob ng ship. Sobrang laki sa loob. May isang malaking syudad sa loob ng mothership. Iniwan ko na lang yung kotse at sumama ako sa kanila. Sobrang laki ng lugar. Maliligaw ka kung wala kang kasama. Pinasakay siya ng mga alien sa isang sasakyan. Pero ang sasakyan na ito ay upuan lamang. Tapos biglang tumakbo ng mag-isa itong upuan na ito. Ang bilis. Sobrang bilis na nahirapan siya huminga. Hindi niya makwento kay Dolores ang mga nakikita niya sa paligid niya kasi nga sobrang bilis ng takbo niya. Maya-maya, mukhang bumaba na siya mula sa sasakyan at may kinakausap. Meron siyang ginagawang senyas gamit ang kanyang mga kamay. Tanong ni Dolores, bakit mo ginagawa ang mga senyas na yan? Sabi ni Janice, ito ay isang pagbati. Sino kausap mo? Isang nilalang, sabi ni Janice. Pinagpatuloy lang ni Janice ang pagsenyas, ngunit gusto sana ni Dolores na ikwento sa kanya ni Janice kung anong nakikita niya. Sabi ni Janice, ang nilalang na ito ay isang liwanag. Para siyang may katawan, pero hindi pisikal. Kumbaga, parang kaluluwa. Ito ay napakaliwanag, ang pinakamaliwanag na liwanag na nakita mo sa buong buhay mo. Nag-uusap kayo? Tanong ni Dolores. Oo, may binibigay siyang mga instruction at explanation, sabi ni Janice. Pwede mong sabihin sa akin kung anong sinasabi niya sa'yo? Tanong ni Dolores. Sabi ni Janice, hindi sila salita. Para silang mga simbolo na lumulutang sa hangin at pumapasok sa utak ko. Alam mo ba tungkol saan ang mga simbolo na ito? Sabi ni Janice, masyado mabilis para matukoy. So nakakaranas si Janice ng information download. Para siyang nagda-download ng impormasyon galing sa internet. Komportable ka ba sa lagay na yan? Tanong ni Dolores. I feel very humble, sabi ni Janice. Nakakakumbaba. Nakiusap akong makita ko siya. Itong liwanag na kausap ko. At naging tao siya. Wow! Pwede siya mag-anyo ng kahit anong gusto niya. Pwede mo bang tanungin kung ano siya? Tanong ni Dolores. Sabi ni Janice, namangha ako at gusto ko na lang manahimik at tanggapin ang binibigay sa akin. Okay, so pagkatapos nun, ano nangyari? Tanong ni Dolores. Sobrang liwanag at sobrang tahimik. Hindi kami naglalakad. Parang lumulutang lang kami sa hangin, sabi ni Janice. Anong nakikita mo? Tanong ni Dolores. Liwanag. May liwanag doon, may iba pang liwanag doon, may iba pang liwanag sa banda roon. Parang apartment complex. Sila ay nilalang na may katawang liwanag. Ilaw ang katawan nila, hindi laman.
At ilaw din ang bahay nila. Para kang nagdadrive. May bahay, tapos may bahay na ibang itsura, tapos may bahay uli. Pero lahat ito ay gawa sa ilaw. Wow, hindi ko ma-explain. Nasaan ka na ba? Tanong ni Dolores. Nasa spaceship ka pa rin ba? Nasa ibang planeta ka na ba? Hindi planeta ang tawag dito, sabi ni Janice. So anong tawag dyan? Tanong ni Dolores. Hindi ko ma-explain, sabi ni Janice. Hirap na hirap si Janice magpaliwanag. Hanggang nagbago ang tinig ng boses niya. Ngayon ay mas confident na siya at hindi lito. Mas sigurado na siya sa kanyang mga sagot. Siguro ito na ang kaluluwa ni Janice o ibang nilalang na nagsasalita gamit ang bibig niya. It's a different reality and a different dimension. It's not considered solid, sabi ng nilalang. Ibang realidad ito at hindi pisikal. Ito ang kakaiba kay Janice. Mayroon siyang mga connection sa mga nilalang na pwedeng pumasok at magbigay ng sagot sa kahit anong itanong ni Dolores. At gustong-gusto ni Dolores ito. Dahil dito, nakabuo siya ng isang buong libro. Ang libro na The Custodians na tungkol sa mga UFO abductions o mga taong kinikidnap ng mga UFO. So, totoo itong mundo na ito. Kakaiba lang, tanong ni Dolores. Oo, sabi ng nilalang. Kailangan nyo ba ng katawan? Tanong ni Dolores. Hindi, sabi ng nilalang. Hindi ba may katawan kayong pinakita kay Janice? Tanong ni Dolores. Pinakitaan namin siya ng katawan, pero hindi ito katawan na lagi namin ginagamit. Kapag kailangan lang, sabi ng nilalang. So para sa kanila, yung katawan parang damit lang na sinusuot kapag kailangan. Hindi ito physical na katawan, tulad ng katawan niya. Tanong ni Dolores. Hindi, sabi ng nilalang. Ito ba ay dahil hindi nyo kailangan ng katawan? Tanong ni Dolores. Oo, sabi ng nilalang. Sinusubukan kong maintindihan itong lugar nyo. Ito ba ay isang mas mataas na antas na realidad? Tanong ni Dolores. Ito ay higit na mas mataas na antas na realidad kaysa sa mundo nyo. Sabi ng nilalang. Tulad ba ito sa lugar kung saan pumupunta ang kaluluwa namin pagkatapos namin mamatay dito sa Earth? Tanong ni Dolores. Parang ganon, sabi ng nilalang. Pero mas mataas ang antas. Tanong ni Dolores. Kulang ang lengguwahe nyo at kulang ang pag-iintindi nyo para mailagay natin sa salita kung ano ang lugar na ito, sabi ng nilalang. Yung mga simbolo na binibigay nyo kay Janice kanina, pwede ko bang malaman kung ano yung impormasyon na nilalaman nun? Tanong ni Dolores. Hindi ako ang magdidesisyon nito, sabi ng nilalang. Lumalim ang boses ni Janice na parang boses ng lalaki. Pwede nyo ba sabihin kung bakit nyo ibinigay sa kanya ang impormasyon na ito? Tanong ni Dolores. Sabi ng pangalawang nilalang, hindi ko pwede sabihin sa ngayon dahil kailangan kitang makilala ng higit pa. Ito ba ay impormasyon na kakailanganin ni Janice sa hinaharap? Tanong ni Dolores. Oo, sabi ng nilalang. Matutulungan ba siya ng impormasyon na ito sa buhay niya? Oo. Makakatulong ba ito sa ibang tao? Oo. Pwede ba namin ipamahagi ang impormasyon na ito sa hinaharap? Pagdating ng panahon, hindi pa ngayon. Kasi gusto ko sana mailagay ang impormasyon sa libro para pwedeng ipamahagi sa iba, sabi ni Dolores. Kung makakabuti ito sa mga tao ng Earth, baka pwede namin pag-aralan. Sa puntong ito, nagbago uli ang boses ni Janice. May pangatlong nilalang na naman na pumasok sa katawan niya. Hindi lang parang boses lalaki, kundi parang boses ng matanda at maalam. Yung pagbigkas niya ng mga salita, maingat at sakto.
Pakiramdam ni Dolores ay kasama niya ang isang nilalang na dakila ang kaalaman. Sabi ng nilalang, laging may tao na hindi magiging handa sa impormasyong ito. Ang mga taong ito hindi matutulungan nitong impormasyon, bagkus makakasakit pa sa kanila. Hindi sila magiging handa para sa impormasyong ito. May kasabihan kayo, masakit ang katotohanan. Kailangan maging maingat kami sa tao na bibigyan namin ng impormasyon na ito. At bihira ang tao na may kakayahan tanggapin ang kaalaman na ito. Marami ring parte ng kaalaman na ito na mahirap ilagay sa salita. Pwede kong ibigay sa iyo ang impormasyon ng direkta, isip sa isip, puso sa puso, pero hindi ito makakatulong sa iyo. Mas mahalaga sa iyo na ito ay mailagay sa salita. Salita na pwede mong ilagay sa libro at ipamahagi sa kapwa mo. Sabi ni Dolores, may nagsabi sa akin na ang ibang impormasyon ay parang gamot at ibang impormasyon ay lason. Sabi ng nilalang, tumpa. Ang kasunod na session ni Dolores kay Janice ay nung sinundo siya ng mga alien, hindi sa highway, kundi sa parking lot pa lang. Madilim yung paligid at napansin ni Janice na may parang usok yung sasakyan niya. Akala niya ay may sira yung sasakyan niya, pero paglapit niya, yung usok ay pumunta sa harapan ng sasakyan. At sa gitna ng usok ay may isang pusa. Lumapit siya sa pusa. Pagkatapos, nakalimutan na niya lahat ng nangyari. Alam na lang niya ay ilang oras na ang nakalipas at nando na siya sa loob ng sasakyan niya at naghahandang umuwi. So, binalikan ni Janice si Dolores para magpa-hypnotize uli. Sa ilalim ng hypnosis, binalikan nila ang nangyari sa parking lot. Nandun si Janice sa parking lot, nakasakay sa kotse niya. Pansin niya na parang may usok yung hood. Pero hindi talaga usok, parang hamog. Nararamdaman ni Janice na hindi ito usok, hindi ito hamog. May ibang nangyayari dito. So, naghintay siya doon. At nung huli, sabi niya, bahala na. Doon niya nakita yung pusa. At sabi niya sa sarili niya, sabi ko na eh. Lumabas siya ng kotse at lumapit siya sa pusa. Alam niya sa kaloob-looban niya na pag sinundan niya yung pusa, mapupunta siya sa ibang lugar. Tanong ni Dolores, so anong nangyari nung lumapit ka sa pusa? Na-lock-in ako sa frequency nila. Parang nagpalit ng radio station o TV channel. Yung desisyon kong bigyan ng pansin yung pusa, parang desisyon na magpalit ng TV channel. Napunta ako sa Channel 3. Iniwanan ko yung Channel 2 kung saan nanonood yung karaniwang tao. Hinihintay nila yung desisyon ko bago nila ako kinuha. Nung kinuha nila ako, para akong napunta sa isang corridor, isang daanan. Pakiramdam ko, umaabante ako. Di ko alam kung pisikal ako naglalakbay o sa utak ko lang. Yung pusa, naging isang grupo ng mga nilalang. Papunta ako sa kanila. Masyadong mabilis yung pangyayari, pero nakilala ko yung isang nilalang. Nakita ko siya dati sa isang auditorium. Nagbibigay siya ng lecture. At dahil nakilala ko siya, pakiramdam ko, walang masamang mangyayari sa akin. Hindi ko alam kung saan ako napunta. Basta nakahiga lang ako sa ere. Hindi ko alam kung nasan ako. Basta alam ko, wala na ako sa planet Earth. Wala akong makita kundi bituin. Naririnig ko sila, pero hindi ko sila nakikita. May isang malaking violet na ilaw sa ibabaw ko. Para siyang pulso. Para siyang pintig ng puso. Green sa paligid, indigo sa gitna. May shapes, may patterns,
May shapes uli, patterns uli, iba-ibang hugis, maraming hugis. Pumapasok sila sa isip ko. Anong pakiramdam? Tanong ni Dolores. Para kang nagkrakraming para sa exam, sabi ni Janice. Habang ginagawa mo yan, meron ba tayong pwedeng matanungan na kahit sino? Pwede ba sila sumagot sa mga tanong natin? Nawala yung ilaw, nawala yung mga hugis. Nag-uusap sila. Hindi ko alam anong pinag-uusapan kasi iba yung wika nila. Pwede ka bang magtanong sa kanila? Hindi sila nakikinig. Ngayon nakapaligid na sila sa akin at nagpapasa ng impormasyon sa akin at sa isa't isa. Pwede ba nila sagutin ang mga tanong natin habang nangyayari ito? Masyadong maraming nangyayari, ang daming impormasyon, ang hirap magtanong. Okay, fast forward tayo hanggang matapos yung ginagawa mo. Anong pakiramdam mo ngayon? Ang sakit ng ulo ko, sabi ni Janice. Binigyan ni Dolores si Janice ng mga hypnotic suggestion na hindi sasakit ang ulo niya. Punta tayo sa panahon na walang masyadong nangyayari. Anong nangyayari ngayon? Nag-uusap sila kung sinong kakausap sa'yo. Pagkatapos uli ng ilang sandali, sabi ni Janice, pakiusap, hindi nila pwedeng sagutin ang mga tanong mo ngayon. Sasagutin nila ito, pero hindi ngayon. Pagkatapos ng ilang minuto, nagsalita yung mga alien gamit ang bibig ni Janice. Sabi nila, naiintindihan namin na gusto mong makipag-usap, pero meron kaming ginagawang trabaho. Ginagamit namin ang pagkakataon na ito na nakahypnotize si Janice para ipagpatuloy namin ang trabaho namin kagabi. Pagkatapos ng ilang pang minuto, nagbago uli ang boses ni Janice. Ano ang gusto mong malaman? Tinanong ni Dolores, ano yung mga simbolo at hugis na nakikita ni Janice? Ito ay isang lengguwahe. Hindi ko pwede sabihin sa iyo kung saan galing. Hindi din namin ito maibibigay sa iyo gamit ang lengguwahe mo. Sa hinaharap, pag medyo sanay na si Janice dito sa lengguwahe na ito, pwede. Sasabihin na lang natin ngayon na tinuturuan namin siya gamit ang lengguwahe na ito. Ito ay para sa kanyang proteksyon. Pwede gamitin ito para sa proteksyon? Ang lengguwahe na ito ay proteksyon para hindi niya mabanggit sa ibang tao ang mga bagay na hindi pa dapat banggitin sa ngayon. Ang mahalaga ay mailagay ito sa kanyang isipan para pagdating ng tamang panahon ay mailagay ito sa harap ng kanyang isip. Pagdating ng panahon na yon, kailangan niya maging maalam at magturo. Sa hinaharap ba, pwede i-drawing ni Janice yung mga simbolo na nakikita niya. Sa bagay na ito, hindi kita mabibigyan ng pahintulot sa ngayon. Gusto rin malaman ni Janice kung sino yung mga nilalang na nakapalibot sa kanya at bakit sila nandito. Nagbago uli ang boses ni Janice. Ako ang sasagot sa iyo. Ang bawat isa sa mga nilalang dito ay ang pinakamagaling sa kanya-kanyang larangan. Para kaming mga masteral na guro sa isang kolehiyo. Iba kami sa mga guro na nagtuturo sa mga first year college students. Ikaw ba ang makakasagot sa ilang mga tanong? Sabi ni Dolores. Kung hindi ako ang makakasagot, yung makakasagot ay kusa na lang lalapit at magsasalita. Pakiramdam ng grupo namin na pwede ka naming kausapin. Kung meron sino man sa grupo namin na ayaw makipag-usap sa iyo, ito ay hindi mangyayari. Kung meron sino man sa grupo na naniniwalang hindi pwede sagutin ang tanong mo, kahit merong makakasagot, ay hindi ito mangyayari. Sana maintindihan mo. Sabi ni Dolores, tatanggapin ko kung anong makukuha ko. Kung hindi kayo makakasagot, sabihin nyo lang. Merong kababalaghan na nangyayari sa Earth na gustong maintindihan ng maraming tao. Ito ay tungkol sa mga crop circles sa England.
May alam ba kayo tungkol doon? Bakit ito nangyayari? Wala nang kinalaman sa kwento ni Janice ang mga susunod na mga tanong. Dito makikita nyo na ginagamit ni Dolores ang mga alien na parang encyclopedia, na parang Google. Ang dami niyang gustong malaman. Lahat ng hindi maintindihan ng tao, gusto niyang bigyan ng sagot. Ang crop circle ay mga design na bigla na lang lumilitaw sa mga bukid ng England. Magaganda at paiba-iba ang design. Nangyayari ito sa pamamagitan ng pagbaluktot ng mga tangkay ng pananim. Ang nakakapagtaka, mabubuo ito sa loob ng isang gabi at kinabukasan pagising ng magsasaka, di niya maintindihan paano nagkaroon ng malaking bilog sa bukid niya. Wala naman siyang narinig buong gabi. Isa pang nakakapagtaka ay kahit baluktot na yung tangkay, hindi bali ang mga ito at buhay pa rin ang mga paninim at patuloy na tumutubo. May kakaibang radiation din na nasa loob ng mga bilog na ito. Sa loob ng mga ito, walang mahanap na mikrobyo at insekto ang mga scientist. Pagkatapos anihin ang mga pananim, burado na ang crop circle at next year, magkakaroon uli ng panibagong design. Minsan, ang mga design na ito ay may kinalaman sa design nung nakaraang taon. Dinadagdagan o pinapaganda o ginagawang mas komplikado. Parang may kwento na nais sabihin. Balik tayo sa tanong ni Dolores. Bakit nangyayari ang mga crop circle? Sagot ng alien, maraming dahilan kung bakit nangyayari ang mga crop circle. Yung iba sa kanila ay gawa ng paglanding ng spaceship. Sabi ni Dolores, hindi lahat ay mukhang ginawa ng paglanding ng spaceship. Marami sa kanila ay may mga design. May mga bilog na nasa loob ng iba pang bilog. Sabi ng alien, sorry, hindi ko masagot ang tanong na ito sa ngayon. Baka sa susunod ay masagot namin ito. May kinalaman sa timing. May mga proyekto na hindi pa pwede malaman ng mga tao sa ngayon. At bahagi ang crop circle sa mga proyekto na iyon. Basta't maintindihan mo na lang na walang masamang dinudulot ang mga crop circle at mahalaga din ito para i-balance ang mantle ng Earth. Yung mantle, yun yung layer sa ilalim ng Earth na puros tunaw na bato. Tanong uli ni Dolores, mayroon bang halaga ang mga design ng mga crop circle na ito? Oo, meron silang halaga, sabi ng nilalang. Bakit karamihan ng mga ito ay matatagpuan malapit sa Stonehenge at iba pang banal na monumento sa England? Dahil ilang taon na naming ginagamit ang mga monumento na ito. Pero parang kamakailan lang nagsimulang mangyari ang mga crop circle na ito. Matagal na silang nandyan, hindi nyo lang nakikita dahil dati nandun sila sa ilalim ng lupa. At dahil may mga pagbabagong nangyayari sa dimension ninyo, maraming nangyayari sa Earth at hindi nalalaman ng karaniwang tao. Ang mga pagbabagong ito ang isa pang dahilan at lumitaw ang mga crop circle na ito. So dati, yung energy o kung ano man yung ginagawa nila ay ginagamit sa ilalim ng lupa, sabi ni Dolores. Oo, sagot ng nilalang. At ngayon ay ginagamit na ito sa ibabaw ng lupa. Oo, dahil marami nang nangyayaring pagbabago. Sabi ni Dolores, maraming taong naniniwalang isang paraan to ng komunikasyon. Ang sagot, isa sa mga gamit ng crop circle ang tulakin ang mga tao na mag-isip.
So, ganito gumawa ng libro si Dolores. I-record niya yung mga hypnosis session, tapos word for word ilalagay niya sa libro. Kaya gustong-gusto siya kausapin ng mga alien. Dahil alam nilang hindi niya babaluktutin o babaguhin ang ibig sabihin ng mga sinabi nila. Kung anong sinabi nila, yun ang ilalagay ni Dolores sa libro niya. Dahil takot na takot ang alien sa karma. Ingat na ingat sila sa pagsasalita at pagbibigay ng impormasyon sa ating mga tao. Kapag may turo ka na binigay na mali, may karma yun. Kapag libo-libo yung naturuan ng mali, mas malaking karma yun. Pag yung turo mo na mali, nagkaroon ng masamang epekto, mas malaking karma pa yun. So, ingat na ingat talaga sila sa karma. Marami pang ibang tanong si Dolores tungkol sa mga crop circle na medyo technical at mahirap isalin. Sinabi ng mga alien na ang mga crop circle ay ginagamit para ibalanse ang pag-ikot ng mundo at para mabawasan ang lindol. At marami pang ibang gamit. Kumbaga, ginagawa nila ito para mabigyan ng maintenance o pag-aalaga ang planet Earth. Kailangan daw kasi na may daluyan ng energy sa opposite na direction ng pag-ikot ng Earth. At ang mga crop circle ay ginagamit para dito dumalay ang energy na ito. Mayroon din mga crop circle sa Peru, sa kabilang dulo ng mundo mula sa England. Ibig sabihin, tagusan yung energy na dumadaloy sa mga crop circle. Papasok sila sa England at lalabas sila sa Peru. Sabi ni Dolores, siguro nangyayari ito ng napakabilis. Oo, napakabilis. Sabi ng ilalang. Sa isang gabi, mabubuo yung isang crop circle na kalaki-laki. Saan nanggagaling yung energy? Hindi ko sa'yo masabi. Bumilis yung paghinga ni Janice. At yung recording sa tape recorder ni Dolores, bumaluktot yung boses. Parang may matinding energy na dumaan at na-record yung energy na yon doon sa tape recorder. Nakita ni Dolores na hindi na komportable si Janice. Para siyang naiinitan at mabilis yung paghinga niya. Nagbigay ng hypnotic suggestion si Dolores na maging komportable siya, na lumamig ang pakiramdam niya, na huminahon ang paghinga niya. Pagkatapos ng ilang sandali ay parang bumalik na si Janice sa normal. So, pinagpatuloy ni Dolores ang pagtanong. Pero biglang sinabi ni Janice, pakiusap, bigyan mo kami ng panahon para mag-adjust. In-explain ng mga alien kung anong nangyari. Nag-overload na pala si Janice. Habang yung katawan ni Janice ay nandun sa klinika ni Dolores at nakahiga sa kama, yung energy body niya o yung kaluluwa niya ay gumagala. Pinupuntahan yung mga bagay na pinag-uusapan nila. At isa pa, yung kaluluwa ni Janice ay aktibo palang tumutulong sa pagbalanse ng mga energy ng planet Earth. Bahagi siya ng proyekto na yun. Siyempre walang kamalay-malay si Janice mismo, yung kaluluwa lang niya ang may alam. Tapos, nabanggit ni Dolores yung salitang napakabilis. Ito pala ay isang keyword na ginagamit sa proyektong ito. So yung kaluluwa ni Janice ay nandoon sa gitna ng isang crop circle at pagkabanggit ng salitang napakabilis na overload si Janice. Dumaan sa kaluluwa niya yung energy at dahil doon, nainitan siya at nahirapan siyang huminga. So, pwede pala mangyari yung mga ganitong aksidente kasi si Dolores, wala naman siyang kamalay-malay na meron palang mga keyword na dapat niyang iwasan. Naagapan naman, walang masyadong masamang nangyari. Dumaan din sa matinding paghanda ang kaluluwa ni Janice para sa mga ganitong klaseng trabaho. So, walang masyadong masamang epekto sa kanya. Kung ibang tao to, baka nagkasakit na sila. At gusto rin siyang kausapin ng mga alien dahil nga hindi niya binabaluktot yung mga turo nila.
Kaya payag silang magpatuloy. Kailangan lang gumawa ng pag-iingat at tuturuan nila si Dolores tungkol sa mga pag-iingat na ito. Ingat na ingat pa naman si Dolores sa mga kliyente niya. Para sa kanya, mabuti nang hindi mangyari yung hypnosis session. Wag lang may mangyaring masama sa kliyente. So, tinanong ni Dolores, mas mabuti bang wag na natin pag-usapan ang mga crop circle? Sabi ng mga nilalang, hindi lang crop circle ang may kinalaman sa pagbalanse ng energy ng Earth. Andyan din ang mga pyramid. May mga pyramid sa buong mundo, hindi lang sa Egypt. At marami ding pyramid ang hindi pa nadiskubre. Binalikan ni Dolores yung huli niyang tanong bago nagka-problema si Janice. Saan galing yung energy ng crop circle? Sabi ng nilalang, hindi ko pwede sagutin tong tanong na to. Pero meron pang ibang nilalang dito na hindi pa nakapagbigay ng kaalaman. Baka meron kang iba pang gustong itanong. Sabi ni Dolores, okay, hindi ko alam kung malapit na ako sa mga bagay na hindi ko dapat malaman. Malalaman mo, sabi ng nilalang. Sa puntong ito, biglang bumalik yung problema ni Janice. Para siya nag-overheat uli. Sabi ng alien, supply the suggestion. Supply the suggestion. Ibig sabihin, ibigay ni Dolores yung hypnotic suggestion na lumabig yung pakiramdam ni Janice. Na gumaan yung pakiramdam niya. Na huminahon yung paghinga niya. Minasahe niya yung noo ni Janice. Pero sabi ng alien, isang daliri lang. At hindi dyan. Saan? May tinuro si Janice na parte ng ulo niya. Magaan lang. Gagabayan kita. Ipagpatuloy mo ang pagbigay ng suggestion. Pero hindi pa rin nasiyahan yung nilalang. Let me have your hand. Do not operate your hand. This is important. Relax your hand. Give me your finger, sabi ng nilalang. Nirelax ni Dolores ang kamay niya at sariling gumalaw ang daliri niya para imasahe ang noo ni Janice. Sasabihin ko sa iyo pagtapos na ako. Sorry kung mapilit ako, pero may emergency. Pwede mo bang sabihin sa akin kung anong sanhi nito? Tanong ni Dolores. Huwag ka magsalita, sabi ng nilalang. Hanggang unti-unti na nag-relax si Janice at bumagal na rin ang kanyang paghinga. Nilipat ng nilalang ang daliri ni Dolores upang imasahe ang iba pang parte ng ulo ni Janice. Tanong ni Dolores, bakit natin minamasahe ang mga parte ng ulo niya? Sabi ng nilalang, mga meridian points ito na ginagamit din sa inyong acupuncture. Pagkatapos ng matagal na panahon ng pagmamasahe, kusang bumaba ang kamay ni Dolores. Tapos na yung emergency. Okay ka na ba? Tanong ni Dolores. Oo, okay na ako. Bumalik na sa normal yung boses ni Janice. Buti na lang nakatulong ako. Hindi ko alam kung anong ginagawa ko. Hindi ako makarelax kasi alanganin yung pag-upo ko. Bumalik yung striktong boses. Salamat sa paggamit ng kamay mo. Ano yung emergency? Tanong ni Dolores. Naging masyadong mabilis ang paglakbay ng kaluluwa ni Janice at hindi niya na i-align yung pinanggalingan niya at yung pupuntahan niya. Pwede nating sabihin nagkamali siya ng tapak. Hindi siya nakatapak ng maayos sa pupuntahan niya at nadulas siya. Nais namin maintindihan mo. Habang pinag-uusapan natin ang mga crop circle, si Janice ay nandoon siya at nararanasan niya ang mga ito. Lumalim ang paghinga ni Janice at parang hindi siya uli komportable. Tanong ni Dolores, bumalik ba yung emergency? Sabi ng nilalang, meron lang kaming sinusubukan ngayon para mapadali ang pakikipag-usap sa iyo. Sige, pero kung sasama ang pakiramdam niya para lang sa akin, it's not worth it. Wag na lang.
Sabi ng nilalang, wala sa iyo ang desisyon kung worth it o hindi. Dalawa lang ang pagpipilian. Gawin mo itong trabaho na to o hindi. Mahalaga ang ginagawa mo, Dolores. Kailangan ang tulad mo na nagbibigay ng katotohanan sa sangkatauhan. So, kailangan namin gumawa ng paraan para maging ligtas ang trabaho. Sa katagalan, unti-unti tayong makakahanap ng balanse sa pagitan natin, sa pagitan mo at ni Janice, sa pagitan namin ni Janice. Matagal na hindi nagsalita si Janice. May kausap ka ba? Tanong ni Dolores kay Janice. Oo, pero hindi siya marunong mag-Ingles at hindi ko maintindihan yung wika niya. At naghahanap kami ng paraan para magkaintindihan kami. Okay, hingang malalim. Yung boses na lumabas ay mas malumanay at mas gentle kaysa nung una. Tila babae yung nagsasalita. Sabi niya, nais naming maintindihan mo na may mga alintuntunin na dapat masunod tungkol sa kung kailan pwede ipamahagi ang impormasyon. Maraming tao ang hindi pa handa na malaman ang mga bagay na ituturo namin sa iyo. Nais namin na mag-ingat ka na huwag mong ikwento ng basta-basta ang mga natututunan mo sa amin. Uulitin ko, bawal ang kwentuhan. Maayos ang trabaho mo at nagpapasalamat kami. Pero hindi lahat ng bagay ay dapat malaman ng lahat ng tao. Magaling kang pumili ng tao na pagsasabihan mo. Dahil dito, nais naming makipagtrabaho sa iyo. Hindi ito tungkol sa tiwala, kundi sa timing. May oras para mag-alam, may oras para hindi mag-alam. Sa hinaharap, may mga pagkakataon na sasabihin namin sa iyo na huwag ibunyag ang kaalaman na tinuro namin. Kung sakali may taong nangangailangan ng impormasyon at kailangan nila ang tulong mo, gawan mo na lang ng paraan, pero huwag mong sabihin kung saan nanggaling ang kaalaman. Natutunan ni Dolores na kailangan niyang sumunod sa mga patakaran nila, kundi makakahanap sila ng paraan. May 4 na cassette tape na puno ng hypnosis sessions na nawala ng 8 taon dahil hindi pa panahon para mailagay sa libro ang laman ng mga cassette tape na ito. At syempre, takot din si Dolores na hindi na siya kausapin ng mga nilalang na ito kung magiging masyado siyang madaldal. Sa dami ba naman ng impormasyon na nakukuha niya sa kanila? Pagkatapos nun, nagpaalam si Dolores sa mga nilalang at nagpaalam yung mga nilalang kay Dolores. Sa video na ito, natutunan natin na maraming impormasyon na maaaring hindi pa tayo handang malaman. Nalaman natin na pwedeng saniban ng ibang nilalang ang kamay o katawan natin, pero kailangan natin mag-relax at magbigay ng pahintulot. Ibig sabihin, tayo pa rin ang may control. Pero, nakakatakot yun para sa ibang tao. Ayaw ng mga alien na magbigay ng takot. Dahil ang takot ay nakakapagsara ng isipan. Ang gusto nila ay magbukas ang isip natin at lalo pa natin palawakin ang ating isipan. Maliban lang siguro kung negatibo silang alien. Pero wala nang negatibong alien ngayon sa planetang Earth. Nitong taong 2025. Dahil pinupuksa sila ng Galactic Federation dahil ilang libong taon din silang naghasik ng lagim dito. Sabi nga sa Biblia, may darating na panahon kung kailan ang mga demonyo ay ililigpit at ibabaon sa impyerno. Ilang taon na tong nangyayari at nangyari na. Pero kwento yun para sa ibang video. Kung gusto nyong malaman kung ano ang ibig sabihin ko, hanapin nyo ang mga video ni Elena Danaan.
Kung pakiramdam nyo ay kapaki-pakinabang ang video na ito at nais nyong tulungan na maikalat ang Spirit Science, pakiclick na lang ang like at subscribe button sa ibaba. Makakatulong din ang pag-comment kahit maglagay lang kayo ng thumbs up, smiley o thank you sa comments. Maraming salamat sa inyong tulong. Hanggang sa muli. Ito si Jasper Tomas, Jasper the Friendly Ghost, na nagsasabing, ikaw ay isang kaluluwa na may katawan, hindi isang katawan na may kaluluwa.